Kakatay sila, magpapakain sila, mga kababayan, para siyempre ma-encourage yung mga taga Davao na pumunta, libreng kainan. Sobra pa mga kababayan sa pwesto. Sabi nga mga kababayan, bibo, kung sa kasalan, big time. Imagine, 100 na baka yung kakatayin sa linggo. Magkano yung isang baka po? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May rally din pala mga kababayan na gagawin sa Davao City sa September 21. Ang tawag nila prayer rally. Ang hindi ko maintindihan kung bakit magsasagawa ng prayer rally yung presidente ng impyerno. O diba? O baka magalit sa atin yung mga DDS? Kinukot lang natin mga kababayan yung mismong sabi ni Sara na drag me to hell. Pag ako niya nasa impyerno, ako ang magiging presidente doon. Di ba? Ngayon, paano magsasagawa ng isang prayer rally ang isang gustong maging presidente ng impyerno? Di ba po? At ang sabi rito sa balita, mga kababayan, 100 na mga baka ang kakatayin. Matindi. Yan ang balita. Vice President Sara Duterte is inviting everyone to join a prayer rally in Davao City for the country's cleansing, peace in progress. For the country's cleansing daw po, peace in progress. Lahat baliktad po. Una yung sabi niya cleansing. Paano magkakaroon ng cleansing sa ating bansa na yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gusto niya na mag-resign at siya yung pumalit. Di ba? Yung mismong nangunguna sa cleansing ng ating gobyerno, kontra siya. So, paano magiging cleansing ang objective? Ang siguro, cleansing, kasi ang gusto nila, sila yung to-make over mga kababayan sa gobyerno. Biglang pumunta nga si Sara Duterte sa Senado. Sabi ko nga, hinahanap si Marcoleta. Sabi ko, baka ipoproclaim na ng mga Duterte Senator si Sara bilang presidente. Mabuti umalis na lang mga kababayan after na mag-usap-usap sila with Amy Marcos, with yung Duterte Senators, Bongo and Bato de la Rosa. Nagkakagulo sila doon sa pagsalubong kay Sara Duterte. As in, ang asta po, presidente na. As if, mga kababayan, presidente yung dumating. Matindi. At ito, 100 na mga baka kakatayin. Yun sabi dito sa Politico News, 100 baka kakatayin. Sara Duterte to join Philippine Cleansing Prayer Event on September 21. Kakatay sila, magpapakain sila, mga kababayan, para siyempre ma-encourage yung mga taga Davao na pumunta, libreng kainan. Sobra pa mga kababayan sa pwesto. Sabi nga mga kababayan, bibo, kung sa kasalan, big time. Imagine, 100 na baka yung kakatayin sa linggo. Magkano yung isang baka po? Ang average ng medium size na baka, 77,000 yung isa. O, magkano yon? 100 na baka, 7,700,000. Yung baka pa lang po. Wala pang Ricardo. Alangan man lahat baka yung ipapakain doon. Di ba po? Matindi talaga po. No wonder, kaya ni Sara na magastos sariling pera. Ang imagine mga kababayan, hindi maubusan ng pera si Sara. Personal daw niyang gastos yun. Yung mga pag-travel niya sa abroad, talagang nakaipon na. Alangan man sa sweldo niya yun galing. Di ba po? Talagang maraming naipon na si Sara, mga kababayan. Kaya niyang gumastos ng 7.7 million para sa
kakataying baka sa linggo. Yan, sabi dito. The Vice President is expected to join the Pray for the Philippines event that will be held on September 21 at Rizal Park in Davao City. The event will also include prayers for the return of former President Rodrigo Duterte. According to the announcement shared by the country's beef, at least 100 cattle will be offered in a ritual feast to purify the nation's spirit. Ritual para to, mga kababayan, baka susunugin, hindi man kakainin, alangan man. Diretso na siguro, pagkakatay, diretso ng litsong baka. Sayang man kasi kung sunugin, maging abo. So sabi rito, the Baweños will make an offering to the heavens with the slaughter of 100 cattle for the cleansing of the country's spirit, and to pray for divine intervention to turn the Philippines into a secured and prosperous nation where all Filipinos live in comfort and peace. We will also pray for the release of former President Rodrigo Duterte back to Davao City. Malabong pakinggan po, kasi po, sabi sa Bible, sabi sa Matthew 6, verse 6, when you pray, go to your room, shut the door, and pray to your Father who is present in that secret place. Your Father who sees what you do in secret will reward you. So dapat pala, kung mananalangin ka, dapat nasa kwarto ka at isara mo yung kwarto. Taimtim ka, tahimik na manalangin sa Ama sa Langit, sa ating Ama sa Langit, hindi po sa park. Kaya sigurado po ako, mga kababayan, hindi pakikinggan yung ganyang uri ng panalangin. Bakit po? Mali sa turo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Diyos Ama sa Langit, na pag ikaw ay nanalangin, dapat in secret. Huwag tutulad sa mga pagano, na pag ang mga pagano nanalangin in public, tapos paulit-ulit ang panalangin. Ayan o, sabi sa Matthew 6:7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Huwag daw yung paulit-ulit na pagpapanalangin. At kung nananalangin, ang daming sinasabi, sa paniwalaan niya ninyo, na pag ang dami ninyong sinasabi, pakikinggan kayo ng Diyos. Hindi po. Mga maling turo ang mga natutunan ninyo. Kaya yan lahat kamalasan yung inabot ninyo dahil sa arrogance. Because of arrogance. Dahil sa mga pagyayabang. Napakalinaw yung sabi sa Bible. Be humble. He who humbles himself shall be exalted. And he who exalts himself shall be humbled. Yun ang yung ang turo ng Bible. Ang yayabang ninyo. Piling ninyo, presidente na kayo. Yung presidente, hindi ninyo nire-respeto. Kaya hindi kayo ibibless ng ating Panginoon. At malamang sa malamang, yan na mga prayers ninyo, hindi man pakikinggan kasi doon pa lang po sa pamamaraan ng inyong pananalangin, mali na po. Maling-mali. Tapos, sa panalangin ninyo, sasamahan ninyo ng pagmumura laban sa ating Pangulo. Sabi sa Bible, pasakop sa gobyerno. Let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Ganon po ang sabi sa Bible, sa Romans. You see? So lahat ng gagawin ninyo, kontra sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi yan mangyayari na mga prayers ninyo. Di ba? Hindi matutupad yung inyong mga mitiin kasi ang mitiin ninyo mali. Wala sa kalooban ng Diyos. Naintindihan na ninyo? Sabi dyan, matapo kita, mag-ampo, magpiesta sa isa kagatos na litson baka, dagang salamat. According to organizers, the Davao Prayer event is open to all peace-loving Filipinos.
Attendees are encouraged to wear green, black, or Duterte-themed shirts and bring their own water in clean tumblers. Malabo na maniwala sa inyong sinasabi na open to peace-loving Filipinos. Unang-una, yung mismong pinuno ninyo, si Sara Duterte, hindi man po siya peace-loving. Nagbanta nga sa ating Pangulo na may kinontrata na siyang mamamatay tao. Ipapapatay si BBM, si Lisa, si Martin Romualdez. Yan ba ang peace-loving Filipino? Di ba? Ang peace-loving po, yung ating Pangulo. Kasi despite sa mga pagbabanta, wala kang marinig na masamang salita mula sa kanya. Kay Lisa at kay Martin. Si Martin nga, nag-resign na nga. Nabanggit lang mga kababayan, di nga direktang nabanggit. Doon sa investigasyon ng Senado kay Diskaya, nag-resign. Di ba? So makikita ninyo, si Martin Romualdez may delikadesa. Tama po? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.